Tatlo pang bagong kaso ng Zika ang naitala ng DOH o ng Department of Health. Sa kabuuan, may 12 kaso na ng Zika sa bansa ngayong taon. Kabilang na dyan ang isang 22 anyos na buntis sa Cebu. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, bagaman na yung 12 kumpirmadong cases ng Zika virus sa Pilipinas ay sa buong buwan lamang ng Setyembre na itala, wala raw dapat ika-alarma ayon mismo sa Department of Health. Ito raw ay dahil itong numerong ito ay maliit na porsyento lamang daw kung ikukumpara sa mahigit 200 suspected cases ng Zika virus sa Pilipinas. Matapos iulat nitong nakaraang linggo na may isa ng kaso ng Zika virus na naitala sa Cebu, kinumpirma ngayon ng Department of Health na ang naturang pasyente, 19 na linggo nang ipinagbubuntis ang kanyang pangaray na anak. Ayon sa DOH, 22 anyos ang babae at umaasang walang magiging epekto sa kanyang sanggol ang pagpositibo niya sa Zika virus. Pangkaraniwan, naapektuhan yung utak ng fetus, ng baby, sa unang trimester, yung unang 13 linggo. 19th week na siya. Natuklasan na epekto ng Zika virus habang ipinagbubuntis ang microcephaly o maliit na ulo ng ilang sanggol na posibleng magresulta naman sa komplikasyon sa pag-iisip. Ayon sa DOH, in-ultrasound na ang buntis na nagka-Zika virus sa Cebu. Negatibo raw sa komplikasyon sa ngayon ang kanyang ipinagbubuntis. Mula ngayon hanggang sa siya'y magsilang, imo-monitor natin siya. Samantala, umakyat na sa 12 ang naitatalang kaso ng Zika virus sa bansa matapos ma-monitor ang 3 pang nagpositibo sa lalawigan ng Iloilo. 10 Zika cases na ang naiulat doon. Pero paglilinaw ng DOH, walang dapat ika-alarma dahil nangangahulugan lamang daw ito na epektibo ang monitoring ng Zika virus sa lugar. Iloilo, unang 3 na report sa kanila. Eh di siyempre, aware ka ngayon, parang ano yun oy, baka to, ganito, ganyan. Kumpara sa isang lugar na hindi naman nire-report, wala kaming travel advisory na nagbabawal, kasama ng mga buntis, na bumisita sa Iloilo. 9 hanggang 55 taon ang edad ng mga tinamaan ng Zika. Lahat daw sila magaling na ngayon matapos kakitaan ng sintomas ng Zika tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan at conjunctivitis o pamumula ng mata. Jessica, linawin din natin para baka raw kasi mag-cause ng confusion. Last week, ang inireport ng DOH ay isang case daw ang naiulat sa Calabarzon region, particularly sa Laguna. It turns out ay sa Muntinlupa pala itong case na ito. So walang case sa Calabarzon, isang case sa NCR, which is yung nga sa Muntinlupa ang naitala na case na ito ng Zika virus infection. Jessica. Cedric, 12 cases kamo, tama ba yung figures ng DOH nationwide dito sa Pilipinas? At ilan dyan ang buntis? Yung sa Cebu na ngayon lang nadiskubre, buntis. Yung iba hindi buntis, tama ba? Tama, Ma'am Jess. Doon sa 12 yan, 8 ang babae habang 4 naman ang lalaki. At unfortunately nga, ay isa yung nai-report nga na buntis 19 weeks. Pero fortunately, so far, ang sinasabi ng DOH, doon sa ultrasound niya, ay wala naman daw makitang signs ng abnormality. And DOH, saka of course, yung pasyente daw, they are hoping na magtuloy-tuloy na maging positibo yung pagbubuntis ng pasyente. Kasi ang pinaka-threshold daw niyan is 13 weeks. Yung first trimester, yung within the first 13 weeks, yan daw yung very critical. Na kapag yung mga cases daw talaga na may mga lumalabas na microcephaly na case, usually daw na-infect yung pasyente o yung nanay kapag nandoon sa loob ng trimester na yun. So nakalusot na itong pasyente mula sa Cebu, pero kailangan pa rin daw i-monitor hanggang mailuwal niya yung kanyang sanggol, Jessica. May paliwanag ba ang DOH, Cedric? Bakit ang Singapore, na mas malinis na bansa sa atin kasi mas maliit naman yung kanilang bansa, mas madali nilang makontrol ang kanilang environment, daan-daan na 200 ba o 300 yata yung mga kaso. Samantalang tayo, mas sobrang baba nung incidents, kung ibibilang yung pati yung ngayon na-discover, 12 cases pa lang so far. Ano raw ang dahilan nito, Cedric?
Jessica, ang sabi ng DOH is awareness at saka monitoring. Yun yung medyo kailangan pang pag-ibayuhin na Jessica. Kung tutuusin daw, itong 10 cases sa Iloilo, of course, nakakalungkot yan dahil mayroong mga kababayan na dinapuan ng ganitong case. Pero in a way, natutuwa ang DOH dahil makikita raw na particularly sa Iloilo ay maganda yung ipinapakita nilang monitoring. Bakit kanyo? Ang sinasabi nila is yung first 3 cases ng Zika virus sa Pilipinas ay nai-report na sa Iloilo. So parang for lack of a better term, nagkaroon ng bandwagon effect yan. So yung ibang mga taga Iloilo, nagpa-check. Baka meron silang signs ng rashes, lagnat o iba pang mga simptomas. Nagpa-check sila. It turns out meron silang Zika virus nga. Yun daw yung sanang inaasahan nung DOH sa iba pang mga lalawigan. Sana raw magkusa yung mga pasyente na pag may nakakita sila ng signs, i-report na nila, magpa-check sila para malaman kung may Zika o Zika virus nga yung kanilang sitwasyon. Kasi ang pinakangambahan daw ng DOH dyan, baka isipin ng ibang taga-lalawigan, sa Iloilo lang meron. So tayo, sa probinsya natin, wala yan. So hindi kailangan mag-report, Jessica. Okay. Meron bang guidelines na inirelease ang DOH, especially kasi yung mga buntis, no, yun ay numero unong nasa frontline siguro yun dahil nga dun sa nakikitang pinaka-manifestation nitong virus na ito yung maliit ang ulo ng mga sanggol na ipinapanganak. Meron ba silang specific na guidelines o advisory sa mga buntis? Likewise, no, sa ibang mga pwede ring dapuan nito kasi may findings yata, Cedric, na itatransmit ang virus na ito hindi lang through mosquitoes kundi kahit sexually. Meron din ba silang guidelines on that? Yeah. Tama, Jessica. Maliban dun sa mga basic na precautionary measures, of course, yung pagsusuot ng mga long sleeves, paglalagay ng insect repellent, nabanggit sa ating kanina ni Asek Tayag, may isang case daw sa Bacolod, I guess, ang nabanggit niya is isang senador daw yung may certain group na led by a national official namigay daw ng mga condoms sa mga buntis. So parang pagtitignan mo yung logic, bakit mo binigyan ng condom yung buntis? Ang sinasabi nila is hindi yan para sa reproductive health yung pamimigay nila ng condoms. Pero dahil I hope we're not being insensitive dito sa mga sinasabi natin, pero dahil of course dahil buntis yung babae, may chance pa rin na magtalik sila diyan, at kumaga hindi na nila iisipin na gumamit ng contraceptives o condoms. Ang sinasabi ng DOH, mas kailangan pang gumamit ng condoms kapag buntis ang babae para maiwasan yung chances na makapag-transmit o makapagpasa pa ng Zika virus. Kasi Jessica, I think yun ang hindi pa masyadong may awareness ang marami, no, na it could be sexually transmitted. According to the latest na update on the virus, no, sa ibang bansa. Dito sa atin, parang hindi ko pa naririnig na merong ganyang patungkol na advisory ang health authorities natin. So baka dapat dagdagan din nila on that aspect, Cedric. Tama yun, Jessica. Ang sinasabi nga ng DOH, bukod dun sa kagat ng lamok mula sa isang pasyenteng infected, pwedeng makagat yan, itatransfer ng lamok dun sa makakagat na isang pasyente na hindi infected. Posible rin daw na yan ay matransfer through sexual means. Ang sinasabi ng DOH, bagamat na ito ay there's a very large possibility na kapag nagkaroon ka ng Zika virus, wala na, parang bulutong, parang chickenpox, parang measles. Kapag nagkaroon ka yan, wala ka na habang buhay. Hindi pa rin daw talaga guarantee ito at kailangan pag-ingatan pa rin daw dahil who knows, baka biglang magkaroon ng breakthrough and eventually ay magkaroon ng cases na nagkaroon ng Zika and pwede pa palang magkaroon ng Zika virus ulit, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.